sa interview kay Congressman Egay Erese, ininterview sa TV. Hmm? Ininterview, ininterview sa TV, interview sa TV si Egay Erese. O kasi ito kasing si Egay Erese tinanggal sa tinanggal sa tinanggal ito sa pagiging ano ba yan? Senior Deputy Minority Leader ba? Yung posisyon niya? Ah? Ano siya, Senior Deputy Minority Leader. O, kaya lang, pinag-initan daw ni Sandro Marcos, sabi niya, kwento ni Erese, kaya ipinalit sa kanya si Laila de Lima. Si Laila de Lima na yung Senior Deputy Minority Leader eh. O. Pero, nag-privilege speech ito, hinangaan ngayon nila Paulo Marcoleta. Sabi ni Paulo Marcoleta, yung anak ni Rodante Marcoleta, believe kami dito kay Congressman Egay Erese. Ang mga pro-Duterte ay hinahangaan siya sa kanyang paninindigan. Ngayon, nang in-interview si Egay Erese sa TV, tinanong siya, anong masasabi niya sa plano ni Marcoleta? Siguro yung si Paulo Marcoleta may planong pumalit kay Rodante. Kay Rodante sa Senado. Pagdating ng panahon, posibleng papalit yan si Rodante Marcoleta, si Paulo Marcoleta sa kanyang ama. Alam niyo kung anong reaksyon ni Egay Erese? Sabi niya, ano ba 'yun? Sabi ni Egay Erese, "Wag naman sana, ha? Madadagdagan na naman ng walang alam sa Senado." Ibig sabihin hindi siya believe dito kay Paulo Marcoleta. Ha? Hindi siya believe. Sabi niya, "Wag naman sana, wag na. Madadagdagan na naman ng isa pang walang alam ang Senado." Oh. Sabagay, ito namang si Paulo Marcoleta kung ano-ano lang naman ginagawa at sinasabi doon sa Kamara eh. Katulad nun, gusto niyang paalisin si Kiko D doon sa pagdinig ng Justice Committee. Ang rason niya na sinasabi, baka daw mag-create na naman ng eksena tulad daw nung ginawa sa Senado. Di ba nagganon si Kiko D nung inarchive yung impeachment ni Sara. Sabi nito ni Marcoleta, baka gumawa na naman yan dito ng eksena. Di siyempre, siya, binatikos itong si Paulo Marcoleta nila Congresswoman Beatrix Listro at sa kanila Ila de Lima. Paano pa paalisin si Kiko? Di wala pa namang ginagawang masama o kaguluhan. Ang premonition para palang ang tingin mo gagawa ito ng kaguluhan o magki-create ng eksena, senaryo. Hindi pwede 'yun. Ano 'yung premonition mo? Parang kung si Suntay ay imagination, ikaw naman premonition. Kaya masyadong itong si Marcoleta eh. Na siya doon, napahiya siya doon. Kaya tama din yung sinasabi ni Congressman Egay Erese. Kung ganyan yung magiging senador, kumbaga papalit sa kanyang amang si Rodante, tapos ganyan si Paulo Marcoleta, ay sus, madadagdagan na naman ang senador ng walang alam. Natatawa nga natatawa si Egay Erese nung sumagot siya. Kasi tinanong siya sa media eh. Sabi ni Egay Erese, ako kasi tanggap ko kung ano ako. Alam ko, hindi ko kayang magsenador. Iba yun. Hanggang dito na lang ako sa Kamara, sa House. Kasi yun daw yung kaya niya eh. Ay yung iba naman daw kasi, akala nila magaling na sila, na pwede na sila sa Senado. Pero ang totoo, wala namang alam. Kaya nung tinanong si Egay Eresi tungkol dito kay Paulo Marcoleta, anong masasabi niya kung ito'y mapunta sa Senado? Sabi niya, ay madadagdagan na naman ng isang walang alam ang Senado. Actually, sa pakikipagdebate doon sa Kamara, wala namang nagagawa itong si Paulo Marcoleta eh. Wala. Ano lang, yun, katulad nun. Nakikipagtalo siya tungkol dun sa, tapos yung maleta, yung
expose yung ng mga ex-Marines, yung 18 ex-Marines. Ang gusto ni Marcoleta, nito ni Paulo Marcoleta, pag-usapan na daw yon sa Kamara. Ang sabi naman ni Congresswoman Beatrix Lustro, hindi pwede ang pag-usapan dito kasi doon, kasi impeachment ang pinag-usapan doon. Bakit mo isasalang yung isasalang yung issue ng maleta o manong diniliver ng mga ex-Marines na yan? Ang layo naman ng issue yan. Irrelevant yan. Ah, pero pinipilit. Yung pala, ito palang si Marcoleta, Paulo, hindi naman pala member ng komite. Hindi naman pala siya member ng Justice Committee. Kaya nung nagmo-motion siya na gusto niya na paalisin doon si Kiko D, binaras siya ni Congresswoman Beatrix Listro eh. Sabi ni Congresswoman Beatrix Listro, I'm sorry, Honorable Marcoleta, but you are not a member of this committee. You may manifest, you may you may speak, pero you may not move. Hindi siya pwedeng mag-motion. Parang katulad din pala ito nung ama niya eh. 'Di ba? So pagdinig sa Kamara noong February 2025, pinatawag ako noon. Gusto niya rin ako ni Rodante Marcoleta na i-cite in contempt. Sabi niya, I move to cite him in contempt. Kasi pinapa-apologize niya ako. Sabi niya ni Rodante Marcoleta, ay sabi ko, I'm sorry Mr. Chair, I will not apologize. Tapos sabi ni Marcoleta, I move to cite him in contempt. Ay sabi ni Congressman Dan Fernandez, I'm sorry, Honorable Marcoleta, pero but you, hindi ka member ng committee ito. So hindi ka pwedeng mag-motion. Hindi mo siya pwedeng i-cite in contempt. Napahiya si Marcoleta doon eh. Ngayon gano'n na naman. Ngayon gano'n na naman, ito na namang si Paulo. Nag-motion na naman. Gusto niya paalisin si Kiko D. Ni-remind na naman siya ni Beatrix Listro, ni Congresswoman Beatrix Listro. I'm sorry, but you are not a member of this committee. Hindi naman pala siya member. Ay, ano ba yan? Like father, like son pala ito eh. Kaya tama lang si Congressman Egay Erese. Huwag naman sanang mapunta ito sa Senado, itong si Paulo Marcoleta. Kasi isa na namang walang alam, mapupunta sa Senado. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.